So, start na po tayo. So, welcome po. Good afternoon po sa lahat. Good morning or saan ka mang dako ngayon. So, kita ba yung slide ko? Yes, ma'am. Okay. So, ma'am, parang naku-host kita, ma'am. Pa-help na lang ako, ma'am, ha? Naku-host ba kita? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Sige po. Okay. Okay, guys. Muted na lang po yung mic natin. Naka-red na po yan. Wag na lang po natin galawin para hindi po tayo makadistract sa iba pong papasok pa. Okay? So, thank you po sa inyong cooperation. So, welcome po sa ating session this afternoon. It's about Kaiser. Ayan. Paano tayo maproteksyonan ni Kaiser long-term healthcare. Then, sa bandang dulo, nandoon po yung income potential kung paano tayo magkaroon dito ng business side. Okay, so about this speaker po, so I am Rosalinda Raboel Yeses, a businesswoman before. So I joined in IMG last August 2014. So I became a senior marketing director, a newly promoted green jacket. Then started full-time financial educator last 2017 up to now. So ito na po ang ginagawa ko. So, dati, doon ako sa office, doon ako may schedule po ako doon na magiging speaker. At the same time is nag-field po kami kasi nga ang pino-forward po natin, it's about po financial literacy. So, isa lang po itong benefit yung topic natin ngayon, yung sa ating Kaiser, okay? So, ayan, muted lang po. So, ayan. So, ang product po natin is Ultimate Kaiser Health Builder. So, it's HMO, long-term HMO po siya. So, ang ating ambassadress po, si Sharon Cunita, sabi po niya, kahit maputi na po ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. So, meaning, mayroong forever po dito sa ating Kaiser long-term. Kasi nga, ano po to siya, lifetime. As long as we live, iti-take pa rin tayo. Then, the only one na distributor po ni Kaiser is si IMG. So, si IMG po stands for International Marketing Group. It's a brokerage company. So, marami po siyang company partner na siya po ang nag-i-introduce o kaya siya po ang nagdi-distribute. So malalaman ninyo yan, may separate session po tayo kung ano po ang mga benefits po ni IMG din. Isa na po doon si Kaiser. So by the way po, we have, nagkaroon po kami ng virtual convention last Sunday. So dati po ang benefits po natin dito kung magiging member tayo ni IMG is nasa 35. But nagiging 48 na po siya. Nag-start po siya effectivity nung Sunday. Ayan, nung pag-convention namin, yun po ang effectivity na nagiging 48 na po siya. Then, isa doon, si Kaiser po ang pinakamaganda sa lahat. Para lang sa akin ha, para po sa akin, pinakamaganda na partner ni IMG. It's because 3-in-1 po ito. Okay? So, ayan. So, ang topic natin ngayon, solid financial foundation. Bakit po sinabi dito na ang Kaiser, it's a solid financial foundation? Okay. So, una, so si Kaiser po, yan, siya po ang healthcare protection. Healthcare provider po siya. So, meaning, just like na magpatayo tayo ng bahay, para po matibay yung bahay natin, dapat po may pundasyon. So dito po sa ating financial planning, dapat po mayroon tayong healthcare. Bakit yun po ang nagiging pundasyon? Nagiging haligi po sa ating buhay. Kasi nga po, ang tao po, anytime pwede tayo magkakasakit. Ang tao, anytime pwede po maaksidente. Ang tao, anytime pwede po kukunin ni Lord. Yung tatlo na senaryo na binigay ko ngayon, problema ba sa pera? Of course. Problema sa pera, 'di ba? So dapat yan po lalo na kung magkasakit tayo. Kasi anyway, kung kunin tayo ni Lord, isang bisis lang, 'di ba? Isang bisis lang tayo gagastos. Pero ang magkakasakit,
pwede po tayo, maraming bisis magkakasakit. Kaya nga, inuuna siya. Then, pangalawa is life insurance. Yun po ang income replacement sa isang breadwinner. So, bakit kailangan natin ito? What if ikaw si breadwinner? Ikaw po ang provider para po sa iyong family. So, what if kinuha na po ni Lord ang isang provider? Sino ngayon ang magpo-provide para po sa kanyang family? So, hindi natin hawak ang ating buhay. So, ang life insurance is, ano po siya? Protection or income replacement sa isang breadwinner. Kung si breadwinner ay mag-back to the Lord, mayroong instant money na mapupunta sa kanyang family na yung family niya mabubuhay kahit wala na si breadwinner. Ganun po ang purpose niyan. Then, manage debt and reduce liability. Kailangan i-manage natin ang utang. Anyway, ang utang nakakatulong, pero kung minsan po ang utang po parang ginawa na po siyang habit, 'di ba? Kahit hindi importante is pwede tayo mangutang, 'di ba? So ngayon i-manage, i-control natin 'yan. Then reduce liability. Kung hindi naman importante na bagay, pwede naman siguro natin hindi bilhin para po makakreate tayo ng proper na magiging financial solid foundation talaga ang anong ginawa natin. Then, have an emergency fund. So, importante ba na makakreate tayo ng emergency fund? Of course. Bakit po? Kasi nga, dito po sa dito po sa mundo, ayan, meron tayong emergency, meron tayong challenge, 'di ba? So just like po bagyo o ngayon, 'di ba? Ilang bagyo na ang dumaan. So ngayon kung wala kang emergency fund, by the time na binaha, by the time na lumipad yung bubong mo, saan ka kukuha ng funds? 'Di ba? So ngayon kung ikaw ay nawala ng trabaho bigla, then by the time na naghahanap ka ng trabaho, saan ka ngayon kukuha ng funds para ipapakain sa iyong family? O kaya yung anak mo o family member bigla po nagkasakit o kailangan dadalhin sa ospital madaling araw o kaya midnight. Saan ka kukuha ngayon ng funds? So dito tayo kukuha ng funds sa naibukod natin na emergency para lang yan sa emergency. So ang pag-create niyan, proper na pag-create, 3 to 6 months na iyong sahod, dahan-dahan mo yan ibukod para po yan for emergency. So saan mo ilagay? ATM. Madali lang po siya ma-withdraw. Then, investment. So kung baga sa ating house, sa ating bahay, ito ang pundasyon, ito ang haligi, ito po ang bubong. Wala pong bahay na inuuna ang bubong. Pero bakit marami pa ring mga Filipino na kung mayroong pera, inuuna ang sasakyan, inuuna ang investment, liquid or solid, inuuna ang bahay, kahit may bahay, may another bahay, okay lang po yun. Kung nag-create naman ng income yung isang bahay. So what if, mayroong farm, mayroong resort o ano pa dyan, that is a solid investment. Tapos kung wala ka dito, wala kang healthcare protection, anong mangyayari sa inyong mga ari-arian? So one time guys, pumunta ako sa, Agusan del Sur. Ayan. So nag-present po ako doon ng financial literacy. Nang pinakita ko ito, after nung nag-present ako, may lumapit sa akin na isang kagawan. Sabi pa niya, "Ma'am, totoo talaga yung chart na pinakita mo. Kasi ako, ma'am, mayroon akong farm. Maraming durian, ayan. Meron akong palakata na tree. Meron pa siyang lansones o ano pa yung
halos prutas po ang laki ng farm niya. Then meron siyang bahay, yung mga anak daw niyan, ay yung anak niya na 3, pinapatayuan niya ng bahay kahit single pa. Ayan. Then meron silang car. Pero wala siya nito. Yung emergency fund at saka life insurance at saka healthcare protection. Nung husband niya nagkaroon ng sakit, kailangan i-dialysis. 7 years nagdialysis. Unti-unti yung mga ari-arian niya na ibinta. Sabi pa niya, ang natira, bahay na lang. Kasi nga, syempre, pupunta pa sila ng Davao. Private. Syempre, may pera, di ba? Pero, syempre, nakasurvive ng 7 years. Imagine guys, 7 years. 2 times a week magdialysis. Magkano ang gastos? Tapos yung wife niya, wala na pong, syempre siya yung nagmamanage sa kanilang farm. So yung husband niya is isang kagawad. So doon lahat kinukuha. Yung binta ang portion, binta ang sasakyan, binta ulit, binta until such time na ubos ang kanyang ari-arian. Until such time, yung husband niya nagkumatos na tsugi. Ngayon, lumapit siya sa akin. Totoo yan. Kasi ang inuuna ko, mga solid investment. Nawala na po lahat. So meaning, tama po ang sinasabi dito sa ating chart. Na dapat po pala unahin natin ang ating healthcare protection. Kasi ito po ang malaking gastos, lalo na kung matamaan tayo ng major na sakit. Sayang po ang ari-arian, maibinta natin ng mura kasi need po natin ang pera right away. 'Di ba? Instead na maibinta mo yan ng mahal, hindi. Kasi need na 'di ba? So ngayon, kung ikaw ang purpose mo lang is investment doon po sa mutual fund, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo na mali po ang ating una na i-build. Okay? So, kahit pa yung investment mo sa mutual fund, aabot ng 500,000. Isang sakit lang na major, hindi natin alam kailan. Ubos yan, kulang pa. Okay? Then, meron tayong dalawang HMO. Short term at saka long term. Ano ang HMO? Health Maintenance Organization. Ang short term po, kadalasan nasa company po yan. Benefited ninyo yan kung ikaw ay empleyado, tapos kung sa magandang corporation. Pero may marami ngayon nga corporation na walang short term. Meron nga ako kakilala na may-ari ng call center. Sabi pa niya, ba't ako kukuha ng healthcare HMO na short term? Magbabayad ako million in 1 year kasi renewable siya. Tapos iilan lang po ang magkakasakit. 'Di ba? Hindi natin magagawa yung mindset niya, 'di ba? So ngayon, pero required na yan supposedly. So kung ikaw ay nagtatrabaho sa inyong company at the age of 21 up to 60, covered po kayo niyan. Pero kung nandyan ka pa sa company, beyond 60 na po yung edad mo, hindi na po kayo covered niyan. Kasi ang nakasaad po sa policy hanggang 60 years old lang po. Bakit? Kasi po, beyond 60 na po is risky na po kayo. Magastos na po tayo. So ano-ano ba ang mga short term na yan? Okay, yung may mga care sa dolo. Okay? So, yung IntelliCare, ValueCare, Medicare, MaxiCare, ayan. Pero kung ikaw ay tinanggal dyan sa iyong company o kaya ikaw ay umalis dyan sa company, I don't care na po yan. Bakit? Ang policy niyan hindi mo dala-dala. Kasi ang policy niyan nakapangalan sa company. Okay? So ngayon, yung iba dyan, baka nandito ngayon may mga VUL. Ano yung VUL? Variable Universal Life. So ang VUL po is life insurance with investment. Hindi po sila HMO. Okay? Ngayon, ano-ano ang mga company na yan? So yung Coco Life, ayan, Insular Life,
yung AXA, yung Pro-Life, Sun Life, so yun po sila. VUL po yun sila. Hindi po yan. Kung hindi po critical sitwasyon nyo, hindi po kayo ikikiter. Simpleng sakit ng ulo, hindi po pwede. Dapat po magiging cancer, magiging tumor. So ganun po ang policy nila. Pero kung kukuha kayo ng rider po ang tawag doon kung gusto nyo magkaroon ng allowance per day kung ma-confine kayo sa ospital. Pero allowance lang po yun. Hindi po sila totally connected sa ospital. Okay? So ayan, bakit namin sinasama dito? Para alam natin. 'Di ba? Para alam natin. Pero ang ini-introduce po ni IMG, yung nag-iisa dito sa right banda. Ano po 'yun? Si Kaiser International. Kasi po, siya lang po ang long-term healthcare dito po sa Pilipinas. Okay? So, bakit sinasabing long-term? Kahit po mag-edad kayo ng 100 years old, ikikiter pa rin kayo ni Kaiser. Yun ang kagandahan. So who is Kaiser? Kaiser is duly accredited with the Department of Health. So bago po itinayo si Kaiser dito, katakot-takot po na mga credentials ang gi-provide po niya. Then, the company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission. So, dated June 8, 2004. So, dyan po nag-start siya as a healthcare provider with authorized capital stock of 160 million. By the way, guys, for your information, lahat ng HMO na itatayo dito sa Pilipinas, mayroon siyang authorized capital na 100 million. But ano ang ginawa ni Kaiser? Pinalakihan niya ang authorized capital. Kasi alam niya na super ganda talaga si Kaiser. Marami talagang makakagusto ni Kaiser. Kung mayroon kayong alam na mga HMO na hindi ko nasabi doon, just like Caritas. Caritas is a medium term. Okay? So short term, medium term si Caritas. Caritas is only the medium term here in the Philippines. Then Kaiser is a long term. Then it is also registered. So registered po tayo sa Insurance Commission. Ayan, with license number HMO-2017-04-R. Ayan, medical director si Dr. Leah Oyolo, who is an active officer of PAMOC. Ano si PAMOC? Philippine Associate of Health Maintenance Organization Company. Lahat ng HMO, mayroon silang organization. Isa dyan si Leah Oyulo na Vice President, then Treasurer. Pero sa Kaiser siya po ang President natin. Okay? So, ayan. Then, ito lang po ang nakikita ko na HMO dito sa Pilipinas, ang daming Kaiser Medical Center. Okay. So, si Kaiser lang po ang nakikita ko as of now, ha? Even dyan sa Luzon, marami na po. So, ito po ang main natin main na Kaiser natin. Nasa Makati po, sa Kings Court. Then, meron na po sa Robinson Galleria, Robinson Manila, SM North EDSA, Cavite, SM Santa Rosa, SM San Pablo. Ayan, partner natin. Napansin nyo ba bakit SM? Partner natin po sa SM. Then Mactan, Cebu. O SM, dalawang SM din sa Cebu. Supposed to be, ngayong taon na ito, dapat ang Davao City malagyan ng Kaiser. It's because nagkaroon ng problem na pandemic, na-move po siya. So, we look forward na darating yan. Okay, darating yan. Kasi ang plano po ni Kaiser, lahat ng city, malagyan po ng, as long as na mayroon pong SM, ayan, malagyan po yan ng Kaiser Medical Center. Then, sino po ang mga client ni Kaiser? Pero ito nga mga client, mga short term ito. Kasi ang long term is individual savings program. Ang Senate, since 2017, ang Kaiser na po ang kanilang short term. Supreme Court, Court of Appeals, PISA, at saka sa Philippine Coast Guard.
So, every year po nagre-renew sila. Lahat po ng mga short-term company dito sa Pilipinas nagbibigay ng biddings. Ayan. Siyempre, maganda talaga ang serbisyo ni Kaiser. Kaya nga, always si Kaiser po ang ang nananalo. Kasi nga, maganda ang serbisyo. Hindi man nila pipilian kung hindi maganda ang serbisyo ni Kaiser, di ba? Okay. Then, bakit siya tinatawag na 3-in-1? It's because meron siyang long-term healthcare. Kahit tatanda ka na, wala yung apo mo at wala yung anak mo sa tabi mo kasi mayroon ka silang kanya-kanyang pamilya, pwede ka kukuha ng caregiver. O di ba? Ang sarap na feeling may caregiver, di ba? Then meron siyang life insurance kasi kung si breadwinner, ayan, happy family of course. Yan talaga ang goal natin, no? What if si breadwinner mawala sa picture? Happy pa kaya ang family kung wala na ang provider? Pero magiging happy pa rin sila. It's because nandyan po si life insurance magbibigay ng instant money sa kanila para mayroon pa rin silang makukunan ng income. Okay, mayroon pa rin mairaos pa rin ang pang-araw-araw na pangangailangan. Then, meron siyang investment. Yung pera natin nakalagay sa blue chips company. Itong mga company na ito. 'Di ba? Nakikita, napansin niyo ba doon sa chart nung una? Kung investment lang ang gusto mo, purely investment lang po 'yon. Pero kung si Kaiser ang kukunin mo, tatlo na. 'Di ba? Tatlo na po siya. Nandiyan na po yung investment. Okay. So, ang sabi ko kanina is individual savings program. Okay, mag-iipon lang po tayo ng 7 years, waiting po tayo ng 13 years para po patutubuin ang ating pera. Okay, so depende po yan, ang pag-save dito is depende po sa ating edad. Okay, ito yan. So, from 10 years old to 40 years old, dalawa po ang plan ang pwede mo pagpipilian. K45 and K50. So, meron tayong monthly, 2,647 if K45 ang kunin mo. Ang quarterly, discounted po kayo ng 3%. Ang semi-annual, discounted po kayo ng 10%. Ang annual po, discounted po kayo ng 2 months. So, depende po sa inyo kung ano ang preferred na mode of payment ang gusto nyo. Kasi nga, savings program po ito. Take note, hindi ka nagbabayad nito ha. Savings program po siya. Then, 41 to 50 years old, K60. So, 3,529 ang kanyang monthly. Ganun pa rin ang quarterly, may discount. Semi-annual, the same pa rin. At saka po annual. Kung ikaw 51 to 60 years old, K75. Ito po yung monthly niya, 4,412. Ayan, discounted pa rin pag quarterly, semi-annual, discounted pa rin, at saka po annual discounted. Kung ano man ang edad mo ngayon, nandito ka na bilong, pwede po kayo kukuha ng malaking plan as long as kaya natin. Okay? So, syempre, pag malaki ang plan, malaki ang coverage. Diba? Malaki ang kanyang coverage sa life insurance, malaki ang coverage niya sa hospitalization. Of course, malaki po ang kanyang maturity value. So ito po yun ang maturity value 20 years after. Okay? So ang kukunin natin dito na example is itong K100. 5,000 at K100, ayan, 5,882 yung monthly niya. So ito po yun ang kanyang chart. So K100, yung monthly is 5,882. Ang annual niya, 58,829. Ito po yung contract price. The whole 7 years. Yan po ang na-save niya. So for example, nag-monthly lang po kayo. Okay. Pagdating ng 1 year ng inyong savings program, mayroon kayong benefit na 3, ayan, libre. Libre. Annual physical exam with laboratory yan. Okay? So, pero mayroon siyang exclusion. Okay? So, ano po ang mga inclusion? Okay, ito po yon ang inclusion niya. Pwede kayo magpa-X-ray, ECG, laboratories.
urinalysis, fecalysis, complete blood count, and pap smears sa babae. Yun po ang inclusion na pwede mo ma-benefit, free lang po yun. Okay? So, pagdating ng 1 year, pag makaipon ka na ng 1 year. Then another free dental. Okay? So, ito po yung inclusion sa dental. Unlimited dental checkup, unlimited simple tooth extraction, annual. So, isang bisis lang, annual dental prophylaxis. So, yung cleaning. Pero, yung simple lang po na tartar ha, pero yung masyado na talaga kadikit ng tartar, hindi na po yung simple. So, magdagdag na po kayo ng pay. Okay? So, ayan. Then, another. Ayan. Kasi itong tatlo. Then, mayroon po kayong free hospitalization na 60,000 pesos kung ma-hospitalize tayo. Okay? Pero dito sa hospitalization, mayroon po siyang inclusion at saka exclusion. So, ano po ang exclusion? Hindi po cover sa hospitalization ang pre-existing ang dahilan sa kanyang sakit. Ano yung mga pre-existing? Yung sakit po na galing po sa inheritance at galing po sa ating lifestyle. Okay, minor lang po na pagkakaalam ko, high blood, arthritis, diabetes, sakit sa puso, ano pa yan? Asthma, goiter, hindi po siya cover. Bakit? Kasi po, libre lang po ito. Yung pera mo, hindi po ginalaw. Okay? So ngayon, ano po ang pwede? So sa pagkakaalam ko lang ha, yung sakit po na bigla lang po dumating, just like fever, pneumonia, dengue, leptospirosis, diarrhea, malaria, COVID. Yan po ang cover. So ngayon, sabihin nila, Ma'am, nung nag-apply ako, Ma'am, wala pa po akong high blood. Pero nung nag-save na po ako after 3 years, nagkaroon ako ng high blood, pre-existing pa rin yun. Okay? So, pag-apply mo, wala pa, after sa pre-existing pa rin yon. Okay? So, yung free na tatlo na yan, every year mo yan i-avail. Ayan, every year yan ha. Yan. So, for example, nag-hospital ako, ma'am. Okay, 60K ang coverage ko. Ang kaso po is, diarrhea lang. Tapos nag-reduce yung water. Ayan, diarrhea. So ngayon, cover up po kayo niyan. So for example is, ang hospital bill mo is 30K. Mandatory po yan sa lahat ng hospital o sa lahat ng HMO na bawasan muna ng PhilHealth bago magbayad si HMO, yung Kaiser natin. Kung wala kang PhilHealth, yung portion po sa PhilHealth, ikaw po ang mag-shoulder. Okay? Ikaw po ang mag-shoulder. So, after nun, doon po magbabayad si Kaiser. Let's say for example, 25K na lang. Bawas na po sa PhilHealth, ayan, so 25K. So, babayaran po ni Kaiser ang 25K. Libre na po yun. Okay? So, meron pa po kayong, siyempre, 25. So, meron pang 35, meron 35. Okay, meron pang 35. So, consumable siya within that year. So, what if pala, kung 2 beses tayo ma-hospital in 1 year, so yung 35 na lang ang i-consume natin. Pero, kung hindi ka ma-hospital in that year, babalik po siya pagka second year sa 60K. Hindi po ma-add-on yung hindi mo nagamit. Okay? Kasi nga, libre lang po ito. Okay? Pero kung more than 60K, ikaw na po mag-shoulder sa more than. Okay, so klaro? So, ngayon, for example, meron tayong mga mga advantage. Ayan. For example, nag-annual kayo. Kasi gusto mo is maka-discount ng 2 months. Good thing po 'yon. Bakit? Pag-approve ng inyong policy, pwede na po ninyo magamit ang 3 kung mag-annual kayo. Pero kung hindi kayo nag-annual,
monthly, quarterly, semi-annual, dapat po makaabot ka muna ng 1 year. Okay. So for example, nag-monthly lang ako, ma'am. Tapos na-aksidente ako. Approve ang aking policy. After 1 month, approve na siya. Meron akong policy number. Na-aksidente ako. Cover po kayo. Basta hindi kayo nakainom ng liquor. Okay? So, si Kaiser po, dalhin ka sa ospital, si Kaiser po ang magbabayad sa inyong hospital bill up to 60K. O di ba ang ganda, no? Hindi naman talaga natin maiiwasan. Hindi ko naman pinangarap, pero minsan talaga hindi maiiwasan, maaksidente tayo, di ba? O yung kapatid ko nahulog sa hagdan. O, di ba? Hindi naman niya sinadya yun. O, so, ayan, cover siya, libre. O, napilayan. O, so, yun. Then, mayroon tayong tinatawag dito na waiver of installment due to death. Di ba sabi ko kanina, 3-in-1 ito. Meron itong life insurance. Pero mayroon tayong contestability period na 2 years. Lahat ng life insurance, may 2 years contestability period po yun. Kasi si Kaiser po, hindi po siya istrikto. Malay natin, tinaningan na ng buhay. Di ba? So dali-dali siya mag-fill up ng Kaiser. 1 year na lang ang tinagal ng buhay niya. Di ba? Hindi siya nagsabi ng totoo. Malalaman pa rin yan. Okay? So ngayon, 2 years contestability period. Kinuha tayo ni Lord. Naka 2 years na po tayo. Yung plan natin, mata-transfer sa ating first beneficiary. Maximum of 4 beneficiary ang ilagay mo. Pero ang una makareceive si first. Transfer sa kanya. Then, yung family, makareceive ng life insurance. Kung dito nga plan, ang example natin dito, kung natural ang dahilan ng pag-pass away, 450,000 ang life insurance na matatanggap ng family. Okay? Ayan, 450. Pero kung aksidente ang dahilan ng pag-pass away, 900K ang matatanggap ng family. Then yung plan mo, transfer. Ang nagmamay-ari yung first beneficiary na. So tinasabi dito waiver. So meron pang 5 years na hindi nahulugan. Yan po ang tinasabi na waiver na full paid na po up to 7 years. Kasi wala nang plan holder. So waive na po siya to fully paid. Kung ano man ang benefit ni plan holder, ganun din ang ma-benefit ng first beneficiary. Okay? Then, waiver of installment due to disability. So for example, dito, ang pinag-uusapan natin dito, ang 1 to 7 years muna ha. O, ito yung nakakulong dito. So waiver of installment due to disability. For example, na-aksidente si plan holder. Then, totally disabled na po siya. Meaning, totally hindi na talaga siya makapag-work. So, yung plan niya, waive to fully paid. Diba? Ang ganda, no? Okay. So, ayan. So, hindi ko naman, diba? Ang akin lang is, what if na mangyari talaga yun? So, mas maganda pa rin na walang mawawala sa body parts natin, diba? Okay. So, tapos na tayo sa 1 to 7 years. So, kung mayroon kayong mga katanungan, pwede ninyo isulat dyan sa chat box o kaya i-prepare ninyo para mamaya po isasagutin natin yan. Okay? So, ngayon, dito na tayo sa 8 years. Okay. So, dito na. Diba? Stop ka na. So, pagdating ng 7 years, kung walang mangyari talaga, stop ka na. 7 years lang po ang savings program natin. Okay. Pagdating ng 8 year, yan. Pwede na po inpatient, outpatient. Okay. So, pwede na po kayo dito magpa-check up lahat. Wala ng inclusion, wala ng exclusion. Lahat ng sakit, kung anumang sakit na gusto mo ipapa-check up, pwede na po. Okay? Pwede na po ang lahat ng sakit na ma-admit tayo sa ospital. Okay? Lahat ha, lahat. Okay. Then, kasama na dyan ang maternity. So, for example, ang girlfriend mo, okay, nagkaroon ng Kaiser. Pagdating ng 7 years, ayan, nabuntis siya. Nanganak siya pagdating ng 8 years. So, covered na po siya. Okay? Pero, mayroon lang pong gi-allocate si Kaiser
na yun lang po ang pwede mo gagamitin pagdating ng 8th year. Bakit? Kasi pinapatubo pa niya ang pera mo. 'Di ba? Magkano? 10%, ayan, compounded. So yung pera mo, 8% yan, magko-compound yan every year. Magko-compound ang pera mo up to 20 years. So sa example natin dito, nag-start siya ng 22, nag-matured siya ng 42 years old. 20 years ang maturation. Then, ayan, member's choice of room. So ang room po dito, depende po sa plan na kinuha natin. Okay? Depende po. Makikita ninyo yan sa inyong policy. Then, term life, up to 20 years. After kung buhay pa tayo, more than 20 years na yung Kaiser natin, wala na po tayong life insurance. Klaro? Ang life insurance po, covered lang po tayo from 1 year kung aksidente ang dahilan up to 20 years. Pero kung natural na sakit ang dahilan, from 2 years up to 20 years, dyan lang po tayo covered sa ating life insurance. Then, accidental death and dismemberment. Kung mayroong mawala sa body parts natin, papalitan po, babayaran po tayo. So yung itemize po na mga body parts na mawala, nandyan po sa ating policy. Basahin natin yung policy natin, ha? Okay, then, lifetime network access to over 2,000 nationwide. So, accredited na po tayo sa hospital nationwide. More than 2,000 hospitals na po. Then, more than 2,000 doctors nationwide. So, di ba? Ang ganda talaga. Okay? So, ayan. So, tapos na tayo sa 8. So, dito na tayo. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina na 10% na magko-compound yung pera natin. Saan kinuha ang 10%? Dito po sa ating plan name. Okay? O sa plan name. So, every year, mayroon tayong matatanggap na 10,000. Okay? Every year, up to 20th year. Di ba sabi ko kanina magko-compound? So meaning, ayan, ito po yung madagdag sa atin. So all in all, kasama ang compounded na amount, ito po lahat ang pwede natin makuha pagdating ng maturation. Pero, wait, hindi pa ako tapos. Okay. Then, meron tayong yearly health bonus. Meron tayong bonus. Bakit merong bonus? Kasi nga, yung pera natin is nakalagay sa mutual fund. 'Di ba? Kung aakyat ang market, diswerte tayo, 'di ba? Pero mayroon pa rin silang computation nito na kung medyo mag-lower ang market hanggang 6%, mayroon pa rin makukuha. 'Di ba? Mayroon pa rin makukuha na galing po sa mutual fund. Okay? So ito po 'yon ang total. Ayan. Okay. Then meron tayong tinatawag na long-term care benefit bonus. Ayan, anong bonus dyan? So, ito pala, yung K100, may kaakibat pala yan na amount of money ibabalik sa atin. Magkano? Babalikan tayo ng 100,000. So, ayan. Then, meron tayong long-term care bonus. Kung hindi, di ba sabi ko kanina, ayan, dito yan ha? Okay. If the Kaiser member did not use his annual benefit limit from 1 year up to 7 years paying period, 60K, di ba 60K yun? Yung free hospitalization natin na si Kaiser ang magbabayad sa ating hospitalization, 60K every year. So what if hindi tayo na-confine even once? Babalikan tayo ng 85%. Saan kukunin ang 85% dito? 85% from the contract price, ibabalik sa atin as a bonus. Ito po siya. Okay? Pero, kung nagamitan po ang hospitalization even once, ipagpalagay natin 20,000 lang po ang nagamit na hospitalization. From 1 year up to 7 years, yun lang po ang nagamit niya.
mawawala po itong 85%. Yung 350, wala po yan. So yan lang po ang mawawala. Pero yung tatlo na yan, nandyan pa rin sa ano mo, sa fund mo. Okay? Pero kung hindi mo magamitan talaga, let's say for example, meron kang HMO sa inyong company. Okay? O kaya nag-iingat ka. Okay? So hindi ka talaga na-confide. So ayan. Magkano pagdating ng maturation? 1.1 million. 1,166,169. Magkano lang ang na-save mo within 7 years? 411,750. After 20 years, ito na po ang pera mo. O, diba? So, anong gagawin ko dyan? Atat na ko. Pwede ba maka-withdraw? Pwede po. Ayan. Dito na po tayo pwede maka-withdraw pagdating ng maturation. Mayroon tayong option. Withdraw the entire maturity value. Yung lahat ng pera na yan na nasa box, pwede mo yan i-withdraw. So kung i-withdraw mo yan, wala na po kayong health funds. Hindi na po kayo ikikiter long term kasi wala ka ng pera. Diba? Pwede rin i-withdraw mo ang portion. Pwede ka mag-withdraw ng 169,000. Pwede ka mag-withdraw ng 100,000. Pwede ka mag-withdraw ng 500,000. So, tirahan mo. Bakit? Kasi po, kadalasan po lalabas ang sakit saan? At older years. Sa retirement years, dyan po lalabas. Then, pwede mo i-retain. Yung 1.1 na yan, pwede mo iiwan. Ano ang mangyayari? From 42 years old, hinayaan niya ang kanyang pera kasi sabi niya, malay ko, pagdating ko ng 60, sakitin na ako, marami na akong maintenance. Kanina nga, mayroong siguro yung nag-share kanina sa meeting namin, wala pa siyang, nasa 20s pa siya, yung edad niya. Pero, nag-depend na po siya sa insulin. Kasi nga, diabetic siya. Ilang bisis na daw siya nag-collapse. O, di ba? So, ngayon, kung meron ka dito, ayan, meron ka dito pagdating ng 60 years old, ayan, yung pera mo umabot na ng 6.4 million. Mayroon po kayong yearly lifetime health care, 648,000 every year. So what if healthy po kayo, pagdating ng 60 years old? Kasi nga, nagsusumba ka o kaya nag-i-exercise ka, nagja-jogging ka, nagbabasketball ka, maingat ka, curious ka sa pagkain mo, di ba? Yung 648,000 na yan, pwede mo yan i-withdraw. Bahala ka kung anong gawin mo. Pwede ka bibili ng second-hand na car. Okay? Pwede ka magbakasyon. Saan? Doon sa Singapore, sa Hong Kong. Bahala ka kung anong gawin mo. So kung hindi mo siya gagalawin, yung 6.4 na yan, from 60 years old up to 65 years old, buhay pa tayo, yung pera natin nagiging 10.4 million. So ngayon, magkano lang ang sinisave mo? 411,750. Pero magkano hinayaan mo lang ang pera mo? Ayan, umabot na ng ganyan kalaki. So ngayon, so what if nabuhay ako, ma'am, at the age of 75, 85, 95? Kinuha ako ni Lord. So yung pera mo na natira, transfer sa first beneficiary. So kung si first beneficiary kinuha ni Lord, matransfer sa second. Kung si second kinuha ni Lord, matransfer sa third. Kung si third kinuha ni Lord, matransfer sa fourth. So, para siyang legacy. Mata-transfer yung pera mo. Pero anong ginawa mo? Just only 7 years. Okay? Then, no down payment policy. So, kung meron kang Kaiser long-term care, kahit sa ICU pa po kayo mapunta, wala kayong down payment. So, yan ang kagandahan. Diba? Then, meron tayong family assistance service. So, ang ibig sabihin nito, what if ikaw lang ang mayroong Kaiser? Din yung baby mo, walang Kaiser. Siyempre, baby pa siya. Okay? So, ngayon, what if si baby na confine? Then, wala kang pera pag confine ni baby.
pwede mo i-garantor ang iyong Kaiser plan. Na hospital, pwede ninyo ba ibigay ang health needs ng anak ko, ng baby ko, kasi mayroon akong Kaiser. Pero, magbabayad pa rin kayo before ma-discharge. Kasi hindi man ito kang baby, okay, sa iyo man ito kasi sabi ko kanina, individual savings program. Pero pwede po i-cater ang baby mo kasi nag-guarantor kayo nga meron kayong Kaiser. So yung immediate needs ni Bibi, ibibigay ng hospital kahit wala kang pera. So ito po ang ibig sabihin niyan. Then, ito po siya. Ayan. So kung gusto natin i-upgrade. So for example, ngayon naka-decide kayo na ang edad ko is nasa 35 pa po yung edad ko, ma'am. Yung pinakamura lang, ma'am, yung K45, ma'am, 2,647. Then, after 2 weeks, naisipan mo na lakihan. Ay, ang liit lang pala ng coverage, no? Ang life insurance, 202,500 lang. Tapos, ang maturity value, nandoon lang po sa 500 to 400 something lang po. Maliit lang pala, no? Ma'am, pwede ko ba i-upgrade? Pwede po yun. Within 30 days. Okay? From the effectivity date. Pero kung naisipan mo i-upgrade na more than 30 days, hindi na po pwede. Yun na talaga ang plan mo. Pero pwede ka kukuha ng another plan after matapos nyo ang 7 years. Okay? Okay. So, ingat tayo sa application, ha? Ingat tayo sa application. Kasi po, mayroon tayong, malay natin may Maria Teresa, tapos hindi po nalagyan ng Maria. O kaya Junior pala, tapos hindi nalagyan ng Junior. Ayan. So, mayroon po tayong, ito po, ang isa-submit natin. Yung sa magpa-upgrade ng plan, amendment form, pati po sa correction ng spelling, amendment form. So within 30 days, wala pa po yung bayad. Wala pa pong charge. Pero after 30 days na napansin nyo, hala, wala pala nalagyan ng junior, ayan, meron na po siyang bayad na 500. Okay? Then, if the Kaiser member is not updated to pay, to save his Kaiser plan, up to 30 days grace period. So, meron tayong 30 days grace period lang po. Palugit. So, ibig sabihin niyan palugit. So, what if naglumampas na, hindi pa rin ako nakahulog kasi nga gipit, lapse po ang tawag sa ating plan. Huwag kang mag-alala. Nandyan pa rin ang pera mo. Okay? Lapse lang siya. Ibig sabihin niyan, kung ikaw ay kailangan mo ma-confine o ikaw ay na-aksidente, hindi mo ma-benefit. Kasi nga lapse. Okay? Pero ang pera mo nandyan. Mayroon po tayong solusyon yan. Okay? Reinstatement form. Ito po yon. Okay? So, if the plan is lapse, mag-fill up tayo ng reinstatement form. Dalawa po ang option. Updating and redating. Updating. Anong ibig sabihin yan? For example, meron kang 5 months na hindi nahulugan. Ma'am, sayang po, ma'am. Gusto ko na hulugan, may pera na ako. Okay, updating. Gusto ko hulugan yung 5 months. Dapat po mag-email muna tayo o kaya tatawag tayo sa Kaiser Call Center. Okay? Na yung plan ko, i-update ko. So meaning, babayaran mo ang 5 years na hindi mo nahulugan, 5 months na hindi mo nahulugan, mayroon po siyang charge na 1.5% per month. Okay? So kung, ay, malaki pala, ma'am. Ma'am, na-change yung mind ko. So dito tayo sa redating. So ano ang redating? So hulog ka lang ng 1 month premium plus 300 reinstatement fee. Idugtong lang po ang iyong nahulog doon po sa iyong naihulog previous. Okay? Pero, may pero. Yung plan mo, ma-move ang maturation. Instead, 20 years mag-mature siya, 20 years and 5 months ang maturation. Kasi hindi mo man na-update, na-redate mo man. 'Di ba? So, pero, from paghulog mo,
umabot siya ng 2 years. Terminated na po yan. Okay? Meaning, mawawala na po ang plan mo, pati yung pera mo. Ang haba po ng 2 years. 'Di ba? So, para po sa protection natin ito. So, mahaba po ang palugit, no? 2 years. So, pwede ka naman mag-redate. At least man lang hindi mawala yung pera mo at saka yung plan mo. Okay? So, ayan. Then, once po na approve na yung policy natin, mayroon po tayong online policy management system. So, bawat isa natin, makikita natin ito. Bibigyan po kayo ng username at saka po password para po makapasok kayo sa OPMS. So, ito po yon ang laman ng ating OPMS. Okay? So, yung view my payment history, yung lahat na ito, pwede ninyo ibuksan. Okay? Lahat na ito. Yan po lahat ng payment natin dyan. Makikita natin anong pitsa. Ayan. So, nandyan po lahat. Then, yung starter guide, may laman yan, basahin nyo lang yan. Then, yung contract, ito po yung contract natin, basahin natin yan. Then, yung benefit card. So, yung benefit card is, ano mo yan, i-print out mo, i-laminate mo, kasi yan po ang ipapakita kung once gagamitin na natin ang free check-up, free dental. So, ito po ang ipapakita, okay? So, ayan. Then, kilala ba natin ang mga artista na ito? Si Dick Israel, si Joy Viado, si Mystica. Di ba mga sikat sila noon? Mga mayayaman sila noon. Ang dami nilang ari-arian. Ito, meron pa nga itong resort. Pero nung nagkasakit sila, di ba? Unti-unti po sila. Kasi nakikita ko sila sa wish ko lang. Di ba? Bakit? Siyempre, unti-unti na uubos ang kanilang ari-arian para lang ipapagamot. So, lahat po tayo, wala pong excuse sa mga sakit. Darating ang panahon, kung ngayon healthy pa tayo, pero darating talaga ang panahon, magkakasakit tayo. So much better na yung prepared, di ba? Huwag mong hintayin. A year from now, you will wish you had started today. Meaning, nagsisisi ka. Sayang, dapat nung ini-invite ako ng friend ko, nag-execute ako kaagad. Di ba? Kasi ang sakit ngayon hindi namimili ng edad. Ang sakit ngayon hindi namimili ng panahon. 'Di ba? So, much better na wag mong hintayin na nagka-dialysis, ay nako, bawal 'yan. Hindi na po pwede. Mayroon ka ng cancer, mayroon ka ng nag-undergo ka na ng dialysis, hindi ka na pwede. Okay? Then, ayan. So, mayroon ba tayong tanong? Okay, so basahin ko muna yung kung mayroon tayong, pwede niyo po i-open yung pwede niyo i-unmute kung mayroon tayong tanong. Okay, so ayan, how to become a member. Okay, so si Okichoki, ano ba ito? Ano pag-pronounce dito? Sorry po. Okichoko. Okay, so paano pag-member? Balikan po natin ang tao na nag-invite sa iyo. Siya po makaguide po sa inyo. Then, yes po. Then, good evening. 60K hospitalization, assistance sa lahat pong plan yan. Depende po sa plan na kukunin. Yung 60K po is, ano po siya, plan K75 at saka po plan K100. 60K po siya ang kanyang hospitalization. Okay? Then, kasali po ba ang mga beneficiary dyan sa 60K per year? Yun nga, sabi ko kanina na individual savings program po ito. Ikaw lang po ang makabenefit nito. So kung gusto mo na kasama ang lahat ng beneficiary, iba na program po yon. Short-term health care po yon. Okay? Iba ang program doon sa whole family na kasama ang mga anak, mga beneficiary. Pero ang short term, meron din tayong short term dito sa Kaiser. So ang short term, renewable every year. Magamit mo man o hindi, you should to renew. Yan po ang program nila. Okay? So dito sa Kaiser, kaya nga isa individual, pero yung pera natin is mag-accumulate later on. So ayan. So after mo makakuha, o kaya yung kung pwede mo isabay yung anak mo, pwede.
Kasi yung sa akin, nung nag-apply ako nito, yung mga anak ko, kinunan ko. Nung dumating na po sa time na yung anak ko may trabaho na, sila na po naghuhulog sa kanilang Kaiser. Sila na po ang naghuhulog sa kanilang mutual fund. Meron na silang trabaho eh. Okay. So yun. Then, sabi mo kanina ma'am, if 1 to 7 years nagastos ang EBL, wala nang long-term care bonus. Per year po yun ma'am. Within 7 years po, free lang po yun siya. Every year lang po siya ma-benefit. Pero kung nandoon ka na sa 8 year, nandoon ka na sa 8 year, wala na yung free. Pero mayroon kang ma-receive na 85% pagdating ng maturation kung hindi mo nagamit. Okay? Free lang po yun. Kung kailangan siya gamitin natin. Kasi free. Pero kung magamit natin, wala tayong 85% pagdating ng maturation. Okay? Ang long-term care bonus po ba, ma'am, is ever na hospitalized from year 80-20 years. Okay, so ano ibig sabihin nito? Long-term care bonus po ba, ma'am, if ever na hospitalized from 8 year 20? Ay, ma'am. So kung ma-hospital tayo o magpa-check up tayo from 8 year to 20 years, bawas na po 'yon sa pera natin. Pero may gi-allocate lang po si Kaiser, depende po sa plan na kinuha natin. Nandyan po yan sa ating policy. Magdepende yan sa plan na nakuha natin. So bawas na po sa pera natin. Kasi doon na po nag-i-start yung pera natin na tumutubo. Okay? So yan. So ayan, wala na bang tanong? So kung wala na po tayong tanong, pwede ba, baka pwede kayo maka-unmute. Ma-unmute ba? Participants to unmute. Okay. Ayan. So pwede na ba? Try daw. Pwede na ba ma-unmute? Okay. So kung wala na pong tanong, didiretso ko po. Ito pa. Ang long-term care bonus po ba, ma'am, if ever, ito pala yung kanina, okay? Maturity, may bonus pa po ba? 85% pa rin ba makukuha? Yes po, ma'am. Ang 85%, kung hindi magamitan yung free hospitalization from 1 year up to 7 years. Kung wala kang nagamit doon, so doon ka na nagamit sa 8 year, ano po kayo, ma-avail mo pa rin ang 85% na bonus. Ang bonus lang po, doon lang po nakavary sa 1 to 7 years. Okay? So kung hindi magamitan ang hospitalization from 1 year up to 7 years, ma-avail mo ang 85% na bonus. Pero kung nakagamit po kayo ng one time lang po, kahit 20,000 lang po, one time, wala po kayong 85% na bonus. Okay? Klaro? Okay. So, kung wala na po tayong tanong, proceed po ako sa business part. Bakit nagustuhan ko ang IMG o ang Kaiser? Kasi meron po pwede tayo magkaroon dito ng potential income. Okay? So, ayan. So, nakita ba yung slide? Okay, so bakit hindi makapagsalita itong ko? Okay, klaruhin ko lang kung kita ba ang slide. Ayan, pwede ba ma-unmute? Try daw. Yes, ma'am. Meron, ma'am. Okay, so thank you. So, ayan. So, dito sa IMG o sa Kaiser, ang ganda po. Ang ganda talaga yung yung programa niya. Pero ma'am, ang ganda. Hindi po enough yung income ko, ma'am. Gusto ko sana mag-start, pero hindi po enough. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kaya nga si IMG, Total Financial Solution. O di ba? Total, meaning binigyan tayo ng solution. Meron tayong business ownership program. So, for example,
Nagustuhan mo, nagustuhan mo ang learning, nagustuhan mo ang benefit, nagustuhan mo ang education, nagustuhan mo ang benefit, nag-member ako. Kasi gusto ko eh, 'di ba? So ngayon, pagdating sa Kaiser, hindi po tayo pwede na magkaroon ng business o kaya income, potential income kung wala tayong Kaiser. We practice what we preach. Okay? So ngayon, dapat po kayo magiging member, join. Dapat meron kayong Kaiser kahit 1 month lang muna, own, din share. So ngayon, kaya ka sumali kasi nagustuhan mo ang IMG benefit. Din, huwag kang mahiya i-share. Paano ko i-share? I-share ko sa aking kapatid, i-share ko sa aking relatives, i-share ko sa aking katrabaho sa kasamahan sa trabaho. Kasi po, hindi ka dapat mahiya kasi savings program, protection po ito. Hindi po ito nagbibinta tayo ng glutathione o ng sabon o yung pangpaganda. Wala, hindi po ganun. Peace of mind ang ating ini-introduce. Kaya nga, huwag tayong mahiya. So for example, associate ka na kasi nag-join ka, nag-own ka, associate na po kayo. Meron kayong 20%. So for example, senior mo sa iyong kapatid. So yung kapatid mo nakinig sa training, sa aming mga webinar. So nakinig siya. Then nag-join kasi nagustuhan niya. Then nag-own kasi nga gusto niya ang Kaiser. Tapos 30K, for example, annual po 30K ang kinuha niya. Kasi ikaw 20% times 20%, magkano ang balik sa'yo? Meron kang 6,000 right away. So ano ang ginawa mo? Sinabi ko lang na mag-attend siya. Nagustuhan niya, kumuha siya, nag-member siya, nag-attend siya. Okay? So what if ang sipag mo? So ngayon, ilang kapatid ba meron ka pwede mo sharean? Yung relatives mo. So ngayon, meron kang nasharean 4. Nag-member, kumuha ng Kaiser, ayan, magkano ang balik sa'yo? Meron kang 24. So ngayon, associate ka pa lang. Meron kang 24 in 1 month. Pwede ka na ba makapaghulog, ipagpatuloy ang iyong Kaiser? Of course! Hindi na po galing sa inyong bulsa o kaya sa inyong job. Galing na po dito sa pag-share mo. 'Di ba? So what if gusto ko ma-promote? Okay. So ang kagandahan ngayon kasi mayroon tayong, ayan, kasi bago lang kami bago kami nag-annual, mayroon po kaming holiday, ayan. So holiday o kaya Christmas promo, o di ba? Di ba ang mga mall may mga Christmas promo? O, kami dito advance. Si IMG nagbigay ng Christmas promo. Instead, 5 member under you, makashare po kayo ng 5 katao na mag-member, 5 katao na kumuha ng Kaiser, in 30 days, ma-promote kayo ng marketing director, 37%. But, hindi po 5-5 ang kailangan mo. 3-3 na lang po. Okay? So, 3 person na mag-member under you, 3 person na kumuha ng Kaiser, ma-promote na po kayo ng marketing director, 37%. So what if 37% ka na, mayroon kang nasharean, na naghaw lang po doon sa Facebook mo, na nag-post po kayo, 30K annual times 37%, magkano ang balik sa'yo? 11,100. Nag-share lang ako, grabe. Hindi walang kahirap-hirap. Talagang walang kahirap-hirap. Lahat naman po tayo mayroong Facebook. Mahalata po tayo mayroong Messenger. Lahat po tayo naglo-load. Bakit walang bumabalik sa ating cellphone? O, di ba? So at least man lang nagamit natin sa valuable, di ba? So magkano balik? 11,100. What if 4 po ang naghaw doon sa Facebook mo? Times 4, ayan, 44,400. Mahirap ba? Nag-duty ka ba ng 8 hours, ng 10 hours bago mo makuha yan? Hindi na. Anong ginamit mo? Spare time. During lunch break, during snack break, during umuwi ka sa bahay, nag-relax, gumamit ka ng cellphone, nakaupo ka lang, nakinig ka ng webinar, ayan. Nag-post FB, ayan. Yan na po ang gagawin natin.
para po maraming tao ma-aware. 'Di ba? So ngayon, meron pang promotion. Kaya nga sabi ko kanina 'di ba? Christmas bonus ang binigay ni IMG. So ngayon, kung regular na promotion para pa promote pa po kayo from 37 to 47, dapat po meron kayong 30 katao team effort. Team effort ha? Meaning, sa iyong pinag-sharean, nag-share din yung isa, connect na, umabot sila ng 30 katao. 30 katao member, 30 katao na kumuha ng Kaiser in 90 days. Pero magiging senior marketing director ka. Pero, ayan, Christmas bonus ni IMG, hindi po siya 30. 15-15 lang po. Up to December 31. Team effort. O, diba? Magiging senior marketing director ka na 47%. So what if 47% nakuha ako until December 31? Nung January, nag-post ako. Meron akong friend sa FB na nasa Saudi. Nagkuha siya 30K annual times 47%. Magkano ang balik sa'yo? 14,100. What if apat po sila? Ayan, masipag kakasaki kasi mag-post sa FB. Apat po sila kumuha ng 30K. Magkano ang balik sa'yo? 56,400. Wow! Magaling. Of course! Ang ganda. So ano ang nagiging kapital mo? Membership at saka 1 month Kaiser. Yun lang po. So yun lang ang kaya mo kasi nga hindi mo pa kaya. Di mag-share ka. Mag-share ka. Mag-share ka. Para mayroon kang panghulog sa inyong Kaiser. Mayroon kang panghulog sa inyong mutual fund. Lakihan mo ang iyong vision. Lakihan mo ang iyong goal. Gusto ko makapag-retire 5 years from now kasi toxic na talagang trabaho ko. Toxic na talagang boss ko. O, diba? Matagal na ako dito. Wala pang promotion. Dito. Ha? 3 tao, promote ka na. Ha? 3 tao, promote ka na. 15 ka tao, promote ka na. Ilang years ka na ba sa iyong trabaho? So imagine guys, napakahirap, napakahirap sa panahon ngayon. Lalo na ngayon nga nag-pandemic. Pero yung taga-IMG, silver lining ang pandemic. Hindi talaga kami nahirapan. Bakit? Ginawa namin ito eh. Di ba? Nakatulong kami sa tao. Ang daming nagpapasalamat sa amin kasi natagpuan nila ang IMG, nakita nila ang post namin, nag-execute sila, nagkaroon sila ng other income. Diba? So what if SMD ka na, senior marketing director ka na, 47% ka na kasi nakuha mo yung 15-15 up to December 31. Huwag mong isagad na 31 ha, dapat 30 makuha mo na. Okay? So ngayon, mayroon kang associate, new member. Associate ang tawag niyan pag nag-join, nag-own. Ayan. Tinuruan mo na mag-share ka rin. So ngayon, ang nakuha niya is 30K din. Meron kang override na 27%. Bakit? Under siya sa iyong team. 47 ka na. Siya 20%. 47 minus 20, magkano? O ilan? 27. Kaya nga 27 override. So kung mayroon kang override, dapat alagaan mo si associate, tulungan mo si associate. 'Di ba? Tulungan mo siya kasi si associate bago pa lang hindi alam paano isasagutin ang mga tanong ng kanyang mga na-invite. Ikaw kasi ikaw trainer ka na kasi 47 even though marketing director ka pa, trainer ka na 'yan. Okay? So, ayan. Magkano ang override mo? 30K times 27%, 8,100. What if apat masipag si associate? Apat na 30K ang naipasok niya. Magkano ang override mo? Meron kang 32,400. Override lang yan. Ngayon, what if yung isa doon, nag-marketing director, 47% minus 37%, mayroon kang override na 10%. So si marketing director,
Ganun din, ginaya kanya, copy-copy lang po tayo dito. Walang masama, mangupya. 30K times 10% override. Magkano ang balik sa'yo? 3,000. What if apat din? Kinopya ka eh. Apat din ang na-sales ni marketing director. Meron kang 12,000. Override. Ikaw, huwag kang hihinto. Patuloy ka pa rin. Kasi mayroon tayong target goal ngayon sa IMG na 30 million Filipinos financially educated na marunong na po mag-iipon, mayroon na po siyang proteksyon. So hindi ka hihinto. So ganun pa rin, 30K times 47%. Personal mo yan. Meron kang 14,100. What if apat po? Kasi nga masipag ka. Ang daming masisipag dito sa IMG. 56,400. So ngayon, itotal natin yan. From the associate na 32,400, from the marketing director na 12,000, sa personal mo, 56,000, magkano ang income mo within 1 month? 100,800. So sino bang magbibigay na company na ganyan? Ang ginawa mo is per time lang. Habang ngayon, na hindi pa blurred yung mata natin, yung healthy pa tayo kasi nga masisipag pa tayo, young pa tayo, gawin natin ang paraan kung ano ang mas maganda. 'Di ba? Kasi darating ang panahon na hindi ko na kaya maghawak ng cellphone, hindi ko na kaya mabasa kahit ilang salamin pa ang gagawin ko. Darating ang panahon na even paglakad hindi na natin kaya. Kung darating man yan, at least mayroon ka ng passive income. Passive income po dito sa IMG. Di ba? So what if, ayan, 3 ang associate mo, natulungan mo, 3 ang marketing director na natulungan mo, magkano ang balik sa'yo? Yan oh. Dito sa IMG, mayroon kaming, ang pagre-retired kasi, hindi po yan mag-matter sa edad. Mag-matter yan sa iyong savings. Mayroon po kami dito na millennial na nag-start po siya, nag-join sa IMG 20 years old. So, sinunod lang niya ang system. Kung ano ang turo ng trainer, sinunod niya. Pagdating ng 24 years old, nag-retired as OFW, pagiging seaman. O diba? Retired na siya. Kick out na niya yung boss niya, yung company niya. Nandito na siya sa IMG. Diba? So dito, kung masipag ka, mas lalong lalaki yung income. Okay? So, ayan. Then, ayan. So, mayroon tayong discount. Ang Kaiser po natin, mayroon na pong CT scan. So, ang mahal kaya ng CT scan, hindi po lahat ng hospital mayroong CT scan, lalo na sa mga province, kasi nga mahal ito. Pero, discounted tayo kung doon po tayo magpapa-CT scan. Okay? Then, ayan. So, gusto ko kunin ang 3-3, ma'am, kasi nga, holiday bonus yan. 3-3, marketing director ka na. From the marketing director, for example, nakuha mo ang 3-3, November 30. Madali lang yan, 3-3. Si kapatid, ilang bang kapatid mo? O, ipasok mo yan. Pamember mo yan. Kisa yung pera niya, mapunta lang sa Shopee, mapunta lang sa Lazada. Ayan. So, ipasok mo yan dito. Ayan. So, nagiging marketing director ka. November 30. From marketing director up to December, mayroon kang nasira na 5 tao na nag-member, 5 tao nag-Kaiser. Next year, by January, mayroon kang free na HMO na 70,000 per illness. Good for 1 year. So, grabe no? Grabe talaga. Napaka-generous ang system. Super. So, nakatulong ka ng 3 tao, na-promote ka ng marketing director, na-promote yung commission mo, na-promote yung income mo, at saka yung position mo, nakatulong ka pa, then nakatulong ka ulit ng 5 tao, binigyan ka pa. Grabe! 70K sa mga SMD and up. Makatulong ka ng 15-15 o kaya 30-30 lahat ng team mo, meron kang 100,000 free HMO per illness.
Take note ha, per illness yan. So wag kang mag-alala na from 1 year up to 7 years, kung meron ka ng pre-existing ngayon, sikapin mo na magiging marketing director ka. Para mayroon kang free. So hindi na meaning, hindi mo magalaw yung free doon sa 1 to 7 years. Then, ownership program, ito talaga ang pinakamaganda dito sa IMG, vesting rights. Kung ang position mo dito, senior marketing director, executive marketing director, CEO, for example, kinuha tayo ni Lloyd. Yung position natin at saka yung income natin matatransfer sa ating spouse o kaya sa ating anak. Automatic, ganun din ang position nila. Yan po ang ibig sabihin ng vesting rights. I-search nyo dito sa Pilipinas kung sinong company ang nagbigay ng vesting rights. Kung ikaw ay CEO dyan o kaya ikaw ay principal dyan sa iyong sa eskwelahan, kung ikaw ay manager dyan sa iyong trabaho, kung ikaw ay kinuha ni Lloyd, pwede ba magiging manager ang spouse ipalit sa'yo? Pwede ba magiging manager ang anak ipalit sa'yo? No. Pero dito sa IMG, pwede po. Walang boss, no quota, and time pressure. Depende sa iyo kung gagawin mo o hindi. If I were you, kung ako, bakit hindi ko gagawin? Na nakatulong pa ako? Kasi ang dami nang nagpapasalamat sa akin na nasa ospital. Thank you, Rose. Kasi senior mo sa akin ang IMG, magkaroon ako ng cancer. Ngayon, nandito ako sa ospital, nagamit ko na ang aking free check-up. O di ba? Ganon. Walang tao na hindi magpapasalamat sa iyo na natagpuan niya ang IMG at saka Kaiser because of you. Then, permanent position, no demotion. Kung nagiging marketing director ka, nagiging senior marketing director ka, nagiging executive marketing director ka, then, pumunta ka ng Canada, nag-migrate ka, pagbalik mo dito, ganun pa rin ang position nyo. Wala tayong demotion dito. I-renew mo lang ang iyong accreditation para po balik active yung code mo. Mission and system driven tayo dito. Hindi po tayo dito commission driven. Mission first, ipa-attend sa mga webinar, then follow the system, then yun po ang magiging grow na po tayo dito sa ating business. Unlimited territories worldwide. Kahit saang sulok ng mundo, basta mayroong internet connection, pwede mo ipa-attend sa ating mga webinar. Then, ayan. So, why Kaiser Savings Program? Bakit now na? Bakit need siya? Bakit immediate siya? Ha? Immediate na siya, now na, because you save life. You save health. You save for retirement. You save family struggle. Maraming nag-aaway na mga magkakapatid, it's because yung parent nila nasa ospital, hindi nakabigay si ganito, hindi nakabigay si ate, hindi nakabigay si kuya. Ayan, family struggle. Damay-damay lahat. Pag once, gusto mo ba na ganun ang mangyari sa mga anak mo? Pagdating ng retirement mo, na doon ka na kailangan ka na dalhin sa ospital? No. Ngayon pa lang, mag-execute ka para pagdating ng panahon na kailangan ka na dalhin sa ospital, yung mga anak mo, free po sila, naka-smile, dadalhin ka sa ospital kasi si Kaiser ang magbabayad. Walang ano siya, anong tawag dito? Walang pag-alinlangan na private ko ba dadalhin o sa public? Ang pira ko ganito lang, ang pira ko ganyan lang. Walang ganon. Private, mas maganda kaya sa private kaysa sa public, 'di ba? Okay. So that's the end of my presentation. I hope marami tayong natutunan. Okay? So patuloy po tayo sa mga question kung mayroon pang questions. So pwede ba ma-open ma'am ang ating ano? So klaro na ba? Detailed ba? Okay. So kung wala na po tayong questions, ayan. I hope na yung wala pang Kaiser, hindi po ito para sa amin. Para po sa iyo ito. Okay? Kasi ako, yung na-invite ko dito, nag-member lang po siya.
Hindi siya kumuha ng Kaiser kasi gusto lang niya mag-mutual fund. So, yan, pinaintindi ko sa kanya kung talagang ayaw talaga niya, wala akong magagawa. So, it's not my loss, actually. Paglabas ko sa kalsada, ano mang mangyari sa akin, hindi na po magka-problema yung mga anak ko. Ano mang mangyari sa health ko, kasi nga, hindi natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam ang health natin. Hindi na po ako problema. Kasi nandyan, meron na po akong Kaiser, meron na po akong free, ha? Kasi 100,000, hindi ko pa nagamit yung free ko na 100,000, magre-renew ako ulit next year, pero hindi ko pa nagamit. So, ayan, meron akong peace of mind. Actually, meron akong peace of mind. Yung mga anak ko, nagkaroon din ako ng peace of mind kasi meron na po sila. So, sino ang naka-benefit sa anak ko? Ako. Kasi ako ang nauna nag-member dito. Habang naguhulog sila, sa akin bumabalik. So, yung mga kaibigan ko, so hindi kakilala ko, ayan, tinuruan ko. Diba? So, ganun lang po tayo. Ituro natin. Huwag tayong mahiya magturo dito kasi po super ganda talaga ang Kaiser. Balik sa Kaiser, ma'am, if ever ma-hospitalize ako with PhilHealth, pwede ba magbabayad muna ang PhilHealth, then ang natira is ang Kaiser? Yes po. Lahat ng HMO, dapat bawasan talaga yan ng Kaiser. Lahat ng ospital, ganun po ang mandatory niyan. So, Kaiser muna, PhilHealth muna, then bago ang Kaiser. So, kung wala kang PhilHealth, ikaw po ang mag-shoulder instead sa PhilHealth. So, below doon, ang Kaiser na po ang magbabayad. Okay? So, klaro ba? So, tatawag ako. Yes po. Yes po. Meron lang po akong question about sa commission. Yes po. Ako, for example po, ako po yung upline, which is sponsor. MD na po ako. Mm-mm. Then how about po, if yung downline ko is MD na po din, so wala na po kung override. Ano? Wala na po. Kasi pareho okay, na po kayo. What if, ma'am, yung parehas na kami, pero meron siyang downline, meron siyang associate, meron ba akong override din po doon? Wala na po. As from the top, wala na po. Wala na po. Yung member mo na marketing director, yan po ang maka-override. Doon sa kanya. Okay. Yes, Okay. Sige po. Kaya Salamat nga, po. maganda talaga. Ang pinakamaganda na position, senior marketing director. Opo. Sige po. Salamat po. Okay. So, ayan. So, tatawag po ako ng sharer. So, bakit siya nag-join sa IMG? At saka, bakit niya ginawa ang mission ni IMG? Itong mag-share. So, ayan. Mission Crusader po tayo dito. Okay? So, ayan. Sino bang mag-volunteer? Mas maganda kasi yung volunteer. Kasi gusto ko marinig yung ano niya. Gusto ko marinig yung nasa loob niya. Yung sa heart talaga niya, bakit niya ginawa itong IMG. Okay? Sino pong mag-volunteer? Open nyo po yung mic nyo. Huwag kayong mahiya. Huwag nyo ikahiya ang IMG. Laking tulong po yan sa akin, sa atin. Diba? Okay. So wala. Okay. Ma'am, Ma'am Jade, nandyan ka po? Jade Antoinette Alforque? Ay, ma'am. Ayan. Hindi po, ma'am. Ikaw na mag-share. Walang nag-volunteer. Ay, ikaw na. Ako na po mag-volunteer para sa'yo. Ay, good evening sa lahat. Good morning and good afternoon. I would like to congratulate you all in advance dahil na kayo, financially educated, and salamat din sa time na pinaglaan nyo kasi siguro yung ibang tao ngayon busy sa mga online gaming or hobbies na ginagawa nila sa mga oras na to. So, share ko lang bakit ako nag-join sa IMG kasi 4 years na ako sa BPO industry, sa akong call center agent. And nag-start ako na parang na-excite ako dahil malaki yung sahod, and nakalimutan ko pala na dapat pala nating magkaroon ng idea kung paano i-manage yung finances natin. And syempre, yung environment natin ay puro spenders. Siguro na-adapt, but
naghahanap talaga ako ng community na tutulong at tuturo sa akin kung paano i-manage yung finances. And thankfully, dahil sa COVID, na-realize ko talaga na nasaan na ako ngayon sa aking finances. And nakita ko yung advertisement sa Facebook kay Sir Dave, and then nakita ko yung mga video tutorial and inuulit-ulit ko talaga yun na pinapanood para ma-sink in lahat yung learnings na tinuturo nila. And then nag-execute ako kaagad kasi alam ko naman na ito yung hinahanap ko for the past 4 years na nagtatrabaho ako. And masaya ako dahil marami tayong learnings, and siguro sa COVID, sa pandemic na nangyayari ngayon, sa kadami ng nangyari ngayon sa labas, hindi ko na naisip dahil IMG gives us hope na mag-start ulit kahit ano man yung kamalian na ginagawa natin before. So it's not too late na mag-start ulit. Kasi dito makikita, ma-vision mo talaga yung goal mo sa buhay as long as coachable tayo, and natin yung learnings natin, i-execute natin kaagad. Hindi lang natin ipapalabas sa kabilang tenga, di ba? So mas maganda i-execute natin, and of course, i-share natin sa mahal natin sa buhay, kasi pag hindi nila alam yung learnings na nalalaman natin, syempre, pag magka-problema, doon din sila sa atin mag-ask ng help, di ba? So mas masaya na marami tayong tao and relatives na educate. So yun din, naging ko na din ang mission as financial educator, kasi yung source of income ko hindi siya enough for the needs of my family, and yung mom ko kasi matanda na, so nagkaroon na siya ng malubhang sakit sa kanyang puso. So mahirap kasi parang too late na talaga na kukunan ko siya ng HMO. Although beneficiary ko siya sa IntelliCare ko, pero sa work, pero hindi pa rin covered yung sakit niya. So yung maintenance ng gamot niya mahal. So mahirap talaga pag isa lang yung source of income mo, 'di ba? So mas maganda na kahit papaano, kahit part-time lang, or siguro na full-time ko na nga yung IMG, feeling ko, kasi parang na part-time ko na yung ko talaga, corporate world na trabaho. So laking tulong talaga yung pagiging financial educator at saka income ko dito sa IMG, kasi na-sustain ko talaga yung needs ng mama ko. And of course, at the same time, nakapag-ipon ako para sa sarili ko in the future. So para hindi ma-experience ng future family ko kung ano yung na-experience ko ngayon. Kasi mahirap pag ikaw meron ka sa sarili mo, lalo na single ka pa, and bata ka pa. So mahirap na paulit-ulit na lang yung nangyayari sa family niyo. So you should cut that chain off na lahat ng members of the family dapat financially kayo stable. So yun din yung na-vision ko sa future family ko, kasi parang i-share ko din yun. And of course, meron akong nakapag-start na ako ng financial foundation ko. So ma-vision ko talaga na hindi na ulit mangyayari sa akin in the future. Okay? So sa lahat ng mga anumang edad meron ka ngayon, anumang financial status mo ngayon, I know merong paraan. So and kung gustuhin mo man na magbago yung buhay mo, so dapat talaga na i-take action natin yung na-learn natin dito. So yun lang. And thank you. Ayan. So ayan si Ma'am J, the stranger. Nakita lang niya sa post sa FB, pero hindi siya nag-alinlangan na i-try. Anyway, wala naman kami kinokolekta na pera, di ba? So mag-attend ka lang sa mga webinar, free naman ito, din naintindihan niya, then nagustuhan niya, ayan, nag-execute din na ngayon, nasa high position na po siya.
'Di ba? So ganun lang po tayo dito. Habang nakatulong tayo sa ibang tao, bibigyan tayo ng reward ni IMG. So ayan, lahat ng IMG member, you know what guys, ang nag-attend po sa aming online convention, 200,000. So 41 countries kung saan may Filipino, may IMG. Kasi po hunger ang mga tao ngayon in terms of financial education kasi hindi ito tinuturo sa school. Kaya nga i-grab natin ang opportunity. Huwag niyong ibaliwala. Kasi para sa iyo, wala pong nagiging pobre kasi nga nag-iipon siya. 'Di ba? So, na-disiplina tayo dito, binigyan tayo ng goal, then ayan, ang dami pong grabe, kung makita nyo lang, attend kayo 10 p.m. para makita nyo ang mga new benefits. Umabot na po tayo ng 48 benefits. Ayan. So, hindi po siya, kahit yung 5-5 mo na membership fee, so hindi po siya kawalan kasi ang dami pong benefit na ma-benefit natin. Okay? So, thank you po sa inyong time. I hope meron tayong natutunan this evening po. So, kung yung iba nahiya po magtanong, so balik na lang po tayo sa tao na nag-invite sa atin para po sa more clarification. Okay. So, yan lang po. Thank you po sa inyong time. Ayan, bye-bye po. God bless.